Magandang araw mga kabayan. Ako po si Alejandro, isang OFW na kasalukuyan nag-i-invest sa Philippine stock market. Bilang isang OFW, tayo po ay nakakaintindi sa mga kababayan natin na nakikipagsapalaran sa ibang bayan upang makapaghatid ng magandang kinabukasan sa ating mga pamilya. Dahil dyan ay madalas tayo naghahanap ng pagkakakitaan maliban sa kasalukuyan natin trabaho. Kung kaya naman ako napadpad sa mundo ng stock market. Ako po ay nagsimula mag-invest sa stock market halos isang dekada nang nakakalipas. Kaya ninais ko na ibahagi ang aking natutunan sa ating mga kababayan na mayroon ding interes makahanap ng passive income through mid-term to long-term investing. Nandito po ako muli upang magbahagi ng update sa Philippine stock market ngayong weekend. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na aking i-upload. Ang mga makukuha niyong kaalaman ay libre po lamang, kung kaya samantalahin na at samahan ako sa aking investment journey. Tandaan, ang video ito ay naglalaman ng impormasyon na nakalap sa collective experiences ng iba't ibang sources. Ang tagumpay ng bawat isa ay hindi nagagarantiya ng parehong resulta sa lahat ng uri ng nag-invest. Ito po ay nakadepende lamang sa ating sariling sipag, dedikasyon at pagpupunyagi. If you're ready and all set, then let's get started. Okay, so Philippine Stock Exchange Index. Nag-open tayo 7,427.59 and the index went as low as 7,393.15 and went as high as 7,447.94. Closing natin 7,415.73, 0.21% up. Volume turnover natin is 6.36 billion with a total value turnover of 4.545 billion. Okay, so kung makikita natin itong ating chart, first we have to draw our trend channel. Okay, smaller scale. Itong trend channel natin, i-draw natin, intact pa rin siya. Okay, so kung makikita natin, nag-bounce siya, overextended siya, although nagkaroon ng retracement dito sa area na to, pero nag-bounce konti. So obviously siya, co-consolidate. Short consolidation lang yan. May mga inuuntugan din yan eh. Okay, so tingnan muna natin yung kanyang inuntugan dito. Last week, kung matatandaan natin, may inuntugan din siya dito sa level na to. Kaya yan huminto. So, lumalabas, malakas yung resistance dito sa portion na to. Nagkaroon siya ng false breakout, pero bumalik. So, ibig sabihin, malakas ang resistance dito sa level na to. So yan ang kailangan natin bantayan. Dahil pagka yan umakyat na ulit, nakaya niya nang basagin itong level na to, most likely magre-reattempt siya rito, and I think by that time mas malaki ang chance na mag-succeed, Pero kung makikita natin dyan, intact pa rin yung ating upward trend channel. So, sa tingin ko, yun nga ang magiging turning point natin dyan is itong consolidation area na to, and I believe it will continue to move up considering itong mga pattern natin and indicators. Okay, so ayan, MACD cross down. Obviously pababa siya. So sabi ko nga, sabi ko ng previous weeks, mga by end of October magre-reverse na yan pataas ulit, and we are going to wait for that time kasi hindi naman siya yan pwedeng masabi natin na tapos na siya. Nag-start to June. Ano pa lang ngayon, October. So, masyado pa maaga. So, yung ating moving averages,
are medyo nagkukurba siya, pero hindi naman sharp yung kanyang pagka-curve down, ano. So malaki ang chance niya na bumalik yan. And as I've said, we will just continue to monitor by next week. Okay, so I think punta na tayo sa ating unang individual stock, which is Ayala Corp. Okay, so Ayala Corporation, makikita natin yung kanyang trending channel. Trend channel is ganun pa rin. Then ano mapapansin natin dito, most likely katulad din ito ng ating index, currently consolidating and trying to establish yung kanyang new support zone. Okay, so dito natin ilalagay yan ngayon. Dito kasi siya huminto. So ito ang magiging turning point na babantayan natin. Although last week ginuhit natin dito yung kanyang malaking support level. Anyway, very obvious naman, no, ang kanyang consolidation dito sa level na to. Most likely may mga nagbebenta and may pumapasok na bago. So yung ating MACD is naka-cross down na siya. So as we have said previously, most likely maybe by end of October maaring mag-position na to cross up na yan, no? And we will just try to we'll keep on monitoring. Makita natin yan by Monday. Okay, about the moving averages niya, still intact pa rin, nasa ilalim pa rin ng ating candles na. Okay, so kung if they continue to support these candles, then most likely magtutuloy-tuloy yan and will re-attempt to try to break this level of resistance. So yun lang muna, at tingnan natin yung ating sunod na individual stock, which is Ayala Land. Okay, so Ayala Land tayo. Tingnan natin yung kanyang level of resistance. So nauntog siya rito, and then yung dinraw natin last time. Then meron another resistance level dito. So obviously hindi niya ginaya, no? So nagkaroon siya ng retracement. Ito yung ating trend channel. Pag dinraw natin yan dito, last time kinuha natin dyan yan eh. So lumalabas na nasa ibabaw pa rin yan. Okay, which is overextended. Masasabi natin na bullish pa rin naman siya. Pasok pa yan sa trend channel. Now yung ating movement sa kanya is dito na natin kuhanin, dahil dito yung window eh. So dito natin kuhanin yung kanyang level of support. Okay, so kung nandito yung level of support niya, yun ang babantayan natin kung mariretain niya yan. Otherwise, yung sunod na level of support niya is dito na. Now, kung sakaling ma-retain niya yan, ang kailangan niyang i-break na kasunod is itong level na to, no? Dito siya nahirapan. Okay? And if we are going to look at the MACD, definitely cross down yan. Okay, so mahaba na yung tinakbo ng cross down. Most likely pagka
nakakakita na tayo ng mga bagong green candles. So as it go along, habang nagko-consolidate siya rito, meaning nag-iipon niya ng lakas para if ever kaya niya lang mag-bounce, we'll try to reattempt to break this level of resistance. And obviously yung kanyang moving averages, ayan, meron ng curve down na siya. Okay, curve down. Tingnan natin kung babalik yan paakyat. Ano ba itong sumasalo sa kanya ngayon? So 50 days, 100 tsaka 200 days. Okay, and based on according to my interpretation, mahaba pa tatakbuhin ito. Makikita natin kung kakayanin niyang basagin to, because kung hindi, either basagin niya yan, breakout dyan, or breakdown sa support. And the same thing, we'll try to check by next week kung ano magiging sentiment ng ating mga investors. Okay? Okay, so next natin is BDO. Okay, so BDO tayo guys. Makikita natin, ito yung ating trend channel. By the way, BDO, historical high to eh. Ang laki na ng ginalaw nito simula noon. And okay, so nag-overextend siya pero bumalik na siya sa dati. Kaya ang tendency niyan, itutulak na naman yan paakyat. Okay, nasa loob na siya ng trend channel. Mamaya titingnan natin yung ibang indicators niya, pero basically dito siya na untog, kaya lang historical high na yan. So kung mag-bounce na siya, we'll try to reattempt to break this historical high. Ang tanong dyan, tapos na ba yan? Malakas pa rin siya eh. So tingnan natin kung magtuloy-tuloy pa siya. And ito yung last breakout niya. Previous breakout niya is basically dito na natin ilalagay, dito na yung previous. So dito siya huminto, medyo malaki yan. Okay, tingnan natin dito. Dito na natin ilalagay yan. Okay, so dito siya. Andyan ang kanyang level of support o current support zone, no? Kahit naiangat natin yan, pero tama lang dyan yan. Diyan siya ang current level of support niya. And yung MACD niya, kung nag-cross up na ulit. Okay, see oh, nagko-cross up na ulit yung MACD. That's why dito sa portion na to, nag-bounce na ulit. So nagiging positive na naman. Mukhang tuloy-tuloy talaga ito ni BDO. By the way, yung kaibigan ko rito, malaki na kinikita niya eh. Kasi long-term investor siya. Sama ko din siya dito sa ibang bansa. So ayan, so kita nyo yung moving average niya nag-curve up ulit. So nakapag-ipon na yan ng strength niya. Marami nang lumabas and may mga bagong pumasok na rin. So sila na yung nagtutulak paakyat. And I think magandang banking ngayon, kaya magtutuloy-tuloy pa rin to, no? Okay, so the same thing, we'll just continue monitoring by next week. Sabay-sabay nating tingnan. Okay, next is JFC. Okay, so next natin is Jollibee. Paborito ng lahat. Jollibee, bida ang saya. So hindi lang bata ang masaya dito kay Jollibee ngayon, dahil matindi ang inaabot nitong galaw, akyat na akyat yung kanyang trend. So tingnan natin
Sabihin na natin nandito siya and nag-bounce na siya rito. Hindi naman sasakto yan. Sige, lagay na natin dyan. Kahit dito na natin ilagay. So nag-bounce na siya, overextended, then nag-bounce, and breakout after breakout pa rin yan. Ito yung last niya, okay? At ito yung previous support level niya. Okay, so dito natin nilagay yan. Nakita nga natin na continuous yung upward movement niya. Okay, previously nagkaroon na ng cross down to pero bumalik na. Okay, so bumabalik na yan, no? Since nagko-consolidate dito pero medyo umaakyat and bullish candle siya. So most likely by next week magre-reattempt na to break this level of resistance. Supported pa rin naman siya ng kanya moving averages. Tingnan natin kung ano yung mangyayari dyan next week. Kaya niya ba? Ang kasunod natin is 294. Then meron pa tayong resistance 305 and then historical high niya 329. So bidang-bida ang saya dito kay Jollibee. Okay, so monitor natin next week. Next stock natin guys is JGS. Okay, JGS tayo mga bossing. So previously 2 weeks ago nagkaroon ng bounce itong JGS, meaning nag-bounce na siya sa bottom. Nahanap niya na yung bottom niya. However, nauntog yan dito sa level na to. Okay? Meron kasing resistance dyan. Now, ang naging galaw niya ngayon is nagbentahan. So, previous breakout niya, tingnan natin dito. Ito yung kanyang level of support. Okay. Previous breakout niya, most likely dito huminto Then nandito yung ating support zone. Okay, support zone natin yan. So makikita natin dito merong nagtulak na sa kanya. Ilang araw na din naman na maraming nagbenta, although mababa pa lang yan nasa 10% pa lang yung akyat na yan. So meron na agad nag-take profit. Siguro lumipat muna dun sa ibang stocks na talagang kitang-kita yung yung uptrend. Well, anyway, itong closing naman niya is positive yung candle niya and nag-cross down na yan. More than a week na siya na maraming nagbebenta. So by next week, if not next week, the following week, cross up na yan. So babawi na yan, and if mag-consolidate dito or kung medyo malakas na siya, paakyat na siya, and will try to attempt to break this level of resistance. Diyan siya nag-attempt last time. Ita-try niya ulit i-attempt yan by next week or the following week. If na-break niya na yan, okay, so tuloy-tuloy na ang kanyang uptrend. Now, tingnan natin, silipin lang natin saglit yung kanyang moving average. Okay, so nag-curve down ulit, pero magko-consolidate yan. Pag pumitik yan, pasok na dun sa moving averages niya. So until end of November, mid to end of November. So by December may Christmas Christmas rally. Okay, so abangan na lang natin Next stock natin is Metrobank. Punta naman tayo dito, Metrobank. Okay, maganda talagang sentiment sa banking. So Metrobank, dito siya nauntog. Trend channel niya, of course, upward pa rin sa longer duration.
upward pa rin siya. Okay? Kahit nasa shorter natin tingnan yan, pero wag na, tingnan na lang natin yung kanyang previous breakout is this level. Dito siya huminto, medyo malaking candle natin dito. Sige, dito na natin siya kuhanin. So consolidation niya rito, dito na natin ilagay. Okay, so consolidation lang siya, nag-try siya mag-attempt to break out this level of resistance, and malamang nagpapahinga. Tingnan natin, baka nag-cross down yung ano. Okay, cross down yung MACD, so it may take a couple of weeks para makarecover sa at makapag-ipon ng strength, and we'll try to continue. Ko-continue yan sa tingin ko. Malakas pa eh. Oh, ang lalayo na ng moving averages niya. 14 days yung kanyang pinaka baba, and hindi pa naman siya nagko-curve down, no? Malakas pa rin, tinutulak talaga siya, no? So yun, tingnan natin, at obviously the same din naman ang galaw niya sa ating index, and we'll try to keep an eye on Metro Bank by next week. Okay, next natin is GT Cap. Okay, so GT Cap, trend channel natin sa GT Cap, the same pa rin, overextended, and akit pa natin yan, lagyan na natin dito. Okay, so obviously nauntog din to, may nuntugan siya rito na resistance. Then yung kanyang previous breakout, dito na natin ilagay, no? Andito yung level of support niyan. Okay, yan. So basically ganun pa rin, parang false breakout siya dito sa level na to, then nagko-consolidate siya, and ito ang magiging deciding point or turning point natin kung magbe-breakdown na ba siya. Pero kahit bumaba pa yan dito eh, yung channel niya ano pa rin eh, uptrend pa rin eh. Tingnan natin yung ayan, so MACD cross down, pagka nag-reverse yan or shift sa upward position, then magiging bullish na ulit yung sentiment niya, at we'll try to break this level of resistance. Okay, so most likely pagka pinitik yung pakyat, then nasa ibabaw na naman niya ng moving average niya, at will continue to project upward. Okay, so next stock natin, last but not the least, yung ating isa sa paborito, SMPH. Yan. Okay guys, so SMPH tayo. SMPH, obviously may inuntugan dito sa level na to, may resistance dyan, and previous breakout natin dito na yan. So quickly ma-assess natin siya as consolidating, and as we have said, pares lang ng galaw yan sa index. Ito yung kanyang trend channel. Okay, ilagay na natin dyan para ano. So okay, so consolidating siya. Asan yung previous niya? Previous breakout niya is dito, medyo malaking candle na to. Dito din yan. Sabihin na natin nandito yung ano niya, level of support. Ayan, lagay na natin dito. Okay, so magko-consolidate siya dyan,
at magiging deciding point natin. Pero obviously, market na. Although it appears na may mga nagbebenta pa rin. Mas marami pa rin nagbebenta pagka naka-inverted yung niya, hammer. Pero medyo nag-i-improve na siya dito. And we will try to monitor next week kung anong magiging galaw niya. Okay, so patapos na yung niya, cross down. Magre-reverse na siya. So by next week or the following week, positive na ulit ang sentiment. So pag nagsabay-sabay itong mga blue chips na to, yung index natin lalabas na, magtutuloy-tuloy na rin kasi tutulak nila yan. Okay, so moving averages natin, ayan, nagpo-project na naman upward. So pag bumalik yan, okay, mas maganda na yung formation yan pag umakyat yan. So makikita natin na mas magtutuloy-tuloy pa ito kasi kumbaga sa bata pa itong trend na to. Next resistance to break niyan is 33.48, 10.35. Mahaba pa lalakbay nito. So most likely kasabay sa Christmas rally yan, no? Okay, so yun lang muna ang mga stocks na monitor natin and yung update natin for this week. I hope mga kumita na kayo, and yung mga nag-take profit, abang-abang na lang kayo dyan sa consolidation kung makakapasok ulit kayo, because I believe na mahaba pa tatakbuhin ito, and seize the opportunity para kumita, no? And kung kumita ka naman ng kahit konti at palagi ka namang nanonood dito, mag-subscribe ka na, and wag na rin kalimutang i-like at i-share sa mga kakilala ninyo na interesado mag-invest sa Philippine stock market. Okay, so yun lang muna guys, and see you next week. Have a nice weekend. At yan ang kabuuan ng ating update for this week. Kung kayo ay mayroong stocks na nais ninyo maisama sa ating susunod na review, ay maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aking YouTube channel na OFW Average Trader. Pwede rin pong ipadala ang inyong mensahe sa aking email address na nakalagay sa description box. Maaari din po kayo mag-send ng message sa aking Twitter o kaya naman ay sa aking Facebook page na Engineer Alejandro Magno. Muli po tayo nag-aanyaya na mag-request ng stocks na nais ninyong matalakay natin sa susunod na mga araw. Bibigyan po natin ng sapat na oras at pag-aaral ang inyong request upang mas maunawaan ninyo ang kasalukuyang galaw ng stocks na inyong nais nating i-discuss. At dyan po nagtatapos ang ating video sa linggong ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, paki-like na din po at i-share na rin ang aking channel sa inyong mga kaibigan, kapamilya o sa iba pa nating kababayan na naghahanap ng passive income. Hanggang dito na lang po at magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kabayan. Ciao!